Sapul na naman si Tamba dito sa bagong ibinulgar ni Vice President Sara Duterte. Tungkol po dyan sa male-maletang pera. Matagal na raw modus yan ni Tamba. May mga nabanggit pa nga si BP Sara na mga dating kaso ni Tamba. O eto, panoorin po natin si Vice President Sara Duterte at kayo na po ang umusga kung totoo o totoo. Ay, totoo hindi pala. Ito ang video. Matagal naman na yan pinag-uusapan. Simula pa lang noong pagpasok namin as President and Vice President, naririnig na namin yung delivery ng mga pera na nakalagay sa mga suitcases. Pero ngayon lang siya lumabas in public dahil merong witness na nagsabi na siya mismo ang nagdadala nung mga suitcases na yon. Hindi siya odd for Martin Romualdez because he was already involved in heavy luggages doon sa Okada case. Kung maalala ninyo, doon sa State of Delaware case sa Amerika, nabanggit na yung pangalan niya doon at nabanggit na rin yung pangalan niya doon na tumatanggap ng pera na nakalagay sa luggages. So, ganun talaga yung modus nila. Hindi na ako nagulat, ma'am, kasi nababalita naman na yan noon. Hindi lang natin napag-usapan in public kasi walang at noon, panahon na yon, walang magsasabi na nakita ko, ginawa ko first hand kung ano yung nangyari. Di tulad ngayon na meron talagang isang tao na nagsabi. Sasabihin na naman ng mga anti-Duterte dyan, ay hindi totoo yung sinasabi ni BP Sara Duterte. Ang paliwanag po dyan ni BP Sara Duterte ay nakikita po sa mga nangyayari. Hindi po yan gawa-gawa na hindi naman totoo yung mali-malitang pera. At meron naman talaga. Ngayon, ang sinasabi lang ni BP Sara Duterte, kung sino talaga yung pinuno dyan. At may mga kaso nga na itong mga nakaraan na binalita na rin naman yan. At nabanggit nga niya, bago itong investigasyon tungkol sa flood control projects, nabanggit niya noon kung sino talaga ang may hawak ng budget, Saldico at itong si Tamba. Pero ngayon, pansin nyo, puro Saldico ang sisi nila dito. Si Tamba, kasama kaya sa investigahan nila or kakasuhan nila? Yan ang malaking katanungan na malamang malinis si Tamba dyan. Oo, sabi ni Tamba hindi naman daw siya nagnakaw ng pera ng bayan. Malinis daw siya. Talaga ba? Pero depende yan sa taong bayan. Mayroon ng social media. Kung ano yung mga binalita, papansin naman kung ano yung katotohanan at yung fake news dyan. O ito ayon kay Mary Ann MBR. Hindi yan ipapatawag sa Kamara at Senado yang si Saldico at Martin Romualdez kasi protektado ni Soto at Lacson. Oy, ayon po yan kay Mary Ann MBR. Ay sabi kasi nila nakaraan, ay congressman pa naman itong si Saldico. Ay hindi pwede daw. Hindi man sila ipapatawag dito sa Senado itong si Saldico at si Martin Romualdez kung talagang malinis sila para marinig yung side nila, kusa na silang pumunta. Kagaya kay Congressman Toby Tiangco. Diba? Kusang pumunta dyan sa Senado para ilabas yung mga nalalaman niya. Pero bakit itong dalawang to, si Saldico, di ko lang alam kung uuwi pa to. Itong si Speaker Martin Romualdez, kung talagang malinis siya sa mga tagapagtanggol niya, hindi naman pwedeng kayo-kayo lang magsalita dyan, di ba? Dapat itong si Tamba magsalita din sa Senado para marinig yung side niya. Malay mo, meron siyang ikakanta. O sabi ni Val Aklan, tama, nabubunyag na ng publiko, totoo na may resibo. Hindi lang po kwento-kwento yan, sinasabi ni BP Sara. Dati na pong sinasabi niya. Ngayon, ito, nakikita nyo naman. Pero yung mga nababanggit na pangalan, depende pa rin yan kung ano yung mga lumalabas na ebidensya dyan. Kung talagang sila yung buhaya. Sabi ni Aidan Zirano, dahil sa baha, kaya naglabasan ang mga witness, yung ulan ang naging daan. Kasi kung hindi tuloy-tuloy yung pagbaha, ay wala. Tuloy-tuloy din yung basura nila na nakamaleta. Sabi ni Israel Fulias, saludo ako sa iyo, Romualdez. Napakagaling mo. Napakagaling mong magnanakaw. Grabe naman. Wala pa namang malinis naman daw siya. Kaya sabi ni Israel Fulias, saludo daw siya kay Romualdez, magaling daw magnanakaw. Grabe na, yan, si Lupin. Di pa naman napatunayan yan. Aabangan natin, sana tuloy-tuloy po yung investigasyon nila dyan, hindi yung bigla na lang manahimik, kagaya nung sa PCSO. Diba? Ando na yung mainit na labanan, biglang tatahimik lang naman. Eto, sana hindi ganun ang mangyari ngayon dito.
na mabibitin tayo. Bandang huli, walang mananagot sa dami ng nabanggit ng mga politiko. Kung talagang malinis si Martin Romualdez at itong si Saldico ang talagang gumagawa ng kalokohan, sino yung amo ni Saldico? Matalino na ang mga tao. Alam na kung ano yung totoo. Hanggang dito na lang. Thank you. Bye-bye.